naman ng Mami Ruby. Nasa mall. Kain tayo. Kain po. Kain po. Ito ang aking lunch. And dinner na din siguro kasi oh yeah, dinner na pala. Dahil 7:30 na po dito. 7:30 na ng gabi. Kasi late na ako nagising dahil meron akong chichika sa inyo. Ang aking pusa, her name is Ella. Nagkaroon po kami emergency kagabi. Naku, hindi po ako nakatulog, pati yung anak ko. Magdamag, di kami nakatulog kasi iyak nang iyak ang pusa. Iyak nang iyak. Si Ella. Yan ay parang anak ko na din. So, hindi namin alam kung anong gagawin at hindi rin siya natutulog. So, siyempre, napuyat kami dahil nga meow, 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 siya ng meow. Magdamag siya nagma-meow. So, napuyat din kami kaya tinan niyo ang lola niyo. Laki-laki na ng eye bag ko. Eye bag. Anyways, so, yun nga po. So, dinala namin sa emergency, yung sa veterinarian na ng emergency kasi nga is 4 a.m. guys. So, ayun. So, nilagyan ng oxygen kasi nga ang tawag dito, hyperventilation or something, parang ganon. So, maano yung kanya, yung tibok, yung paghinga para siyang parang ganon yung paghinga niya. So, nagpanik din yung anak ko, natakot din yung anak ko na what is wrong with Ella nga, yung aking anak na pusa. So, yun nga po. So, nilagyan ng oxygen. Tapos sabi ng doktor, pinapirma yung anak ko kung gusto niya ng x-ray, yung gagawin yung treatment na diba? So, x-ray daw, bla bla bla, ganyan. Pumirme anak ko, siyempre. Tapos, nako. Ayun, edi, tinanong nila yung pusa, yung binigyan ng sedative ba yun? Sedative. Para magkalma. Para daw magkalma yung pusa. So, siyempre, ako, hindi naman ako doktor. Wala naman ako alam sa ganyan. Sabi ko doon sa anak ko, kailangan ba yun? Sabi ko ba yun? Na, parang kasi sa akin na sedative. Sabi ko, kailangan paano yung pusa, ganyan. So, yun na po. Sasya na kayo, ha? Gutom na gutom ang inyong lola. At saka si Mami Ruby. At saka, basta yun po. Nawawala ako minsan pag dahil nadidistract ako. Nandito kasi ako sa mall, nakaupo ako dito. Nadidistract ako pag may dumadaan na tao. You know what I mean? So, yan nga po. So, pasensya na kayo sa Mami Ruby. Matanda na si Mami Ruby. Ayan. So, di ginawa ng treatment, bla bla bla, etc. So, naghintay kami doon siguro 1 hour kami nandoon. Antok na antok kami ganyan kasi nga 4 a.m. wala pa kami tulog, magdamag. Ayun, so sa madaling salita, to cut the story short, yung pusa ay stress, sabi ng doktor, na stress daw yung aking alaga. Sabi ko, kawawa naman yung aking alaga, na stress siya. Sabi ko, bakit kaya na-stress? Kasi po, ganito yan, palipat-lipat kami ng, hindi bahay, yung aking furniture, yung aking, sa bahay, inaayos ko yung aking bahay na, tawag dito, siyempre naglilinis ako ng bahay, naglilinis ng kitchen, naglilinis ng banyo, yung mga ganun. So, palipat-lipat yung gamit. Siguro yung, yung pusa ko, na-stress din siya. Dahil sa ginagawa ko na kumbaga ay parang upside down ko na yung bahay. Yung gano'n na nagda-downside kasi ako, nagtatapon ako ng mga gamit na alam nyo na, yung 10 years old na mga gamit na
like halimbawa sa damit, yun yung especially yung mga damit, napakaraming damit, ano, yung mga damit ng anak ko nung maliit pa siya, ng elementary pa. Naku, meron pa ako noon, Diyos ko, sa totoo lang. Kasi nga, ganito yun, kasi naman, kaya meron pa akong mga damit ng anak ko ng 10 years old pa siya. Dahil marami ako, ano, yung mga apo ko, ang apo ko sa aking mga pamangkin din, parang, ano, hindi naman apo sa tuhod. Apo ko sa pamangkin, yan. Lalaki, 2 lalaki, tapos yung isang apo ko, 2 babae. So yung 2 lalaki, mga ganun ng edad. So sabi ko, yung damit ng anak ko, kasya pa sa kanila. Kasi ano nga po, hindi sa pagyayabang, ang mga damit ng anak ko ay talagang, kumbaga, alam nyo naman yun, di ba? Pag lumalaki ang bata, bili ka ng bili ng damit. Yung mga ibang damit niya na naluma, halos hindi pa nga, siguro 1-2 beses lang nasuot. Alam nyo naman yan, di ba? Pagka maraming damit ang mga bata nung maliliit, di ba? Kasi mabilis silang lumaki. So, bili ka ng bili ng damit, di ba? So, ganoon. So, parang bago pa din yung mga damit. Nanginayang naman ako itapon. Sabi ko, wag naman itapon. Sabi ko kasi nga, alam nyo na, di ba? Sa panahon ngayon, kailangan natin magtipid, di ba? Ganyan, lalong-lalo na. So, yun, naisip ko yun. Kaya tinatago ko yun na yung mga damit na anak ko nung maliit pa siya, hanggang ngayon nasa akin pa. So every time na uwi ako ng Pilipinas, dala-dala ko yun at binibigay ko nga doon sa mga apo ko. O diba? E di nakatulong pa ako at saka nakaano ka pa ng paggastos, diba? Nakatipid ka pa, diba? So anyways, ganun. So yun nga po. Again, pasensya na. Distract na naman ako. Di ba kinakwento ko yung pusa? Bakit ako napunta sa sa damit na anak ko? Matanda na talaga si Mami Ruby, ano? Pasensya na kayo sa akin. So, yan na. Yun lang ang aking, marites for today. Nagkaroon kami ng emergency kagabi dahil sa pusa ko, hindi ako nakatulog, tapos dinala namin sa doktor nga, sa emergency, yung anak ko, si Ella. Ayun pala, ang sabi ng doktor nga na-stress yung pusa. So, sabi niya, chinek nila, wala namang problema yung lungs, wala siyang nakita na yung about respiratory na ganun-ganon na, sabi niya, obserbahan pa rin daw namin sa bahay kung halimbawa yung paghinga niya, yung ganun palang pusa, pagka yung humihinga ng binubukan niya lagi yung bibig niya ng malaki, so parang that means daw nahihirapan na huminga. So ganun daw, obserbahan daw namin. Tapos yung legs niya, kung weak siya, kung weak ang pusa, ganun daw pala yun. Kung is she using her legs a lot, parang ganun, or she just stay in one place, parang ganyan. So that means nga daw na weak yung pusa. So yun daw kailangan namin na dalhin sa sa doktor. Yun nga, sa clinic, sa veterinarian. So yung mga ganun. So yun, and thank God, salamat sa Panginoon na hindi naman na really something na urgent na very very serious ba na talagang kasi nagpanik nga din po ako at saka natakot nga din ako na bakit ganun yung pusa na iyak ng iyak, hindi kami pinatulog, tapos yung paghinga nga niya, napansin nga na anak ko na bakit ganun yung paghinga niya na yun nga, parang kala mo mamamatay or something, parang ganun nga. So ayun nga nangyari. So yun ang marites ko sa inyo. Gusto ko lang po i-share. Gusto ko lang i-share sa inyo yung aking naging experience sa alaga ko. So yan. And isa pa guys, kaya ako nandito
susunduin ko yung anak ko. Itong mall na to, malapit doon sa school ng anak ko. Kaya, habang hinihintay ko anak ko, mamaya-maya, text na yan, sasabihin na niya na he's done sa school. So, susunduin ko siya. The reason why na sinusundo ko anak ko dahil unang-una summer ngayon dito guys, kakaawa yung bata na sobrang init. Kung maghihintay siya ng bus, napakatagal ng bus kasi ganito po dito sa aming lugar na may oras ang bus, may schedule sila. So tagal ng bus, so bago makarating yung bus sa school ng anak ko, siguro 1 hour, depende, di ba? Kung anong oras makarating. Kasi nga may schedule. Yung traffic pa, maraming stop yung mga bus. So, minsan inaabot siya ng 1 hour naghihintay sa bus. Inaawa naman po ako dahil nga napakainit, sobrang init. Alam mo yun, yung 100 degrees na sobrang init. Tapos, dehydrate ka na. Tapos, pagod ka na, maghapon ka sa school. Yung ganon. At saka, nagtatrabaho po kasi anak ko part-time doon sa school niya. So, nakawa naman ako dahil wala naman akong ginagawa sa bahay. Alam niyo naman ang lola niyo na, yun nga, di ba, nabanggit ko na sa inyo na retired na po ako. So, ayun, wala naman akong ginagawa. So, minsan naiinip din ako talaga. Ayun si Ella ang kasama ko sa bahay, yung aking alaga nga po. Yung isang anak ko na si Ella. So, ayun, kaya sinusundo ko anak ko sa school. Minsan nagbabas siya pagka yung halimbawa winter, syempre malamig na, yun, okay siya. Gusto niya maglakad-lakad din habang naghihintay ng bus, ganyan, from school hanggang doon sa bus station, naglalakad siya. Gusto niya yun kasi winter naman. Okay na ma'am, exercise na din yun, di ba? Exercise. Pero ngayong summer po, yun nga, like I said, naawa ko doon sa anak ko dahil ang tagal na naghihintay ng bus. Kaya po sinusundo ko. So, kaya ako nandito dahil nga ito nga, mall na to malapit doon sa school ng anak ko. At, ayun, parang exercise ko na din ito. Sa akin naman, kasi malaki itong mall na to eh. So, ito na din yung exercise ko. Pupunta ako dito para makalakad-lakad ako. Yan, yung window shopping ka lang dyan. Kasi madami ka mapag-shopping dito. Maraming pakita ko sa inyo. Ayan o. Merong Subway. Tapos, yung nando sa dulo, JCPenney. Kasi, almost 8 o'clock na kaya magsasara na sila. Pagka weekends, hanggang 9 p.m. 9 p.m. ang mall dito. Pero ngayon, Thursday po kasi ngayon dito, hanggang 8 o'clock lang sila. So, magsasara na sila, kaya ganyan, halos wala ng tao. Pero, yun, malaki tong mall na to. Doon, hanggang doon. Yan, may mga kainan. Tapos doon, marami kang mapupuntahan na mga, tindahan. May tindahan ng Louis Vuitton, may tindahan ng Pandora, may tindahan ng, yung mga damit na, ang tawag dito, Old Navy, Forever 21. Madaming tindahan na mga brand na signature na mabibilan mo kung gusto mo ng Gucci, gusto mo ng Rolex, may mga tindahan po dito ganyan. Ay, yung Pandora nandoon sa dulo. Tapos may JCPenney, merong Macy's. Anyway, so ayan nga po. Ito yung pinaka-exercise ko. Dito ako nag-exercise. Dito ako nagpupunta sa mall. Kaya yung aking vlog, parating makikita nyo si Mami kumakain sa mall. Yun lang ang kaya kong puntahan dahil alam nyo ng aking storya, di ba? Yung aking disability, yung likod ko, hindi po ako makapag-drive ng malayo. Kaya ito malapit lang sa bahay, malapit lang sa school na anak ko. Kaya dito lang ako lagi nagpupunta. So ayan guys, sana nagustuhan ninyo ang aking vlog. Yan lang po ang aking libangan eh. Ang pag-YouTube ko, meron din akong TikTok, meron din akong sa Facebook. Can you please follow my Facebook
Facebook page. Mami Ruby. Mami Ruby po ang YouTube ko. Tapos ang Facebook page ko is Ruby Gabriel. So just look for my name. And then, yun nga po, sana mag-subscribe din kayo sa akin. Follow my social media, mga account. At yun nga po, tulong nyo na lang sa akin na kay Mami Ruby para madagdagan ang aking subscriber. Salamat po guys. Thank you. At God bless you, okay? Mag-ingat po kayo. Ingat po lagi. God bless you all. At hanggang sa muli nating pagkikita. Okay guys? Sa susunod kong vlog, maghahanap ako ng ibang mapupwestuhang maganda-gandang view. Pero most likely po, lagi ako dito sa mall. Ang mga view ko ay mga tindahan na kainan.